Bawat hangin naming nilalanghap, ito'y kaloob at biyaya mo, Panginoon. Pinubuhay ka namin at pinapasalamatan dahil sa iyong habag, pagmamahal, awa, gabay, pagpapala sa bawat sa amin. Patuloy mo po kami gabayan, ingatan sa aming gawain ngayon, Panginoon, hanggang sa matapos. Tulungan mo po ang iyong lingkod na ipangaral at ipamuhay ang iyong salita. Panubayan mo po ang aking mga dila na ipaliwanag ang iyong banal na salita, Panginoon. Pagpalayan mo din ang mga tagapakinig upang kanilang maintindihan. May sa puso, may sa isip, may pamuhay ang iyong salita at may bahagi din sa ibang tao, Panginoon. Upang kami humayo, ipangaral ang iyong mga paturuan. Tuwing namin alagad lahat ng bansa, Panginoon, para sa iyong kapurihan at kadakilahan ng Diyos. Tulungan mo po ang aming gawain, gabayan mo po kami, Panginoon. Naway matapos ito na may pagtatagumpay para sa iyong kapurihan at kadakilahan ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin ko po ulit sa inyo sa Genesis chapter 1 verse 20 hanggang sa verse 23 na kung saan dito nakabase yung ating pag-aaralan sa ngayon. Sabi niya po sa Genesis chapter 1 verse 20, sinabi ng Diyos, hayaang bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay. Magsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. Kaya nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw na ibinukal ng tubig ayon sa kanyang uri. At ang lahat ng ibong may pakpak ayon sa kanyang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At sabi niya sa verse 22, at sila ay binasbasan ng Diyos. Kayo'y magpakarami ng mga anak. Kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami ng at iyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa. Nagkaroon ng gabi, nagkaroon ng umaga, ng ikalimang araw. Ang kasaysayan ng paglikha ng Diyos noong ikalimang araw. At kung balikan natin yung ating pinag-aralan noon, noong unang araw sa paglikha ng Diyos, nilikha niya ang liwanag at ang oras. At sa pangalawang araw, nilikha ng Diyos ang kalawakan. At iniwalay niya ang tubig pang itaas mula sa tubig pang ibaba. Ang tubig na pang itaas na itutukoy po natin ay ang ulap. Ang hangin na may tubig. At sa ikatlong araw, nilikha ng Diyos ang lupa. Pinagtipon niya ang mga tubig. Ito'y nagkaroon ng dagat, lawa, ilog, at tumubo ang mga halamanan sa lupa at mga punong kahoy. At sa ika-4 na araw, nilikha ng Diyos ang araw, buwan, ang mga bituin upang ito'y batayan o palatandaan natin ang panahon, araw at taon. At yung implikasyon niya po sa buhay natin kung bakit natin ito pinag-aralan, ito'y pakikilala mo lamang ang tunay na Diyos na tagapaglikha sa pamamagitan ng kanyang revelasyon, sa pamamagitan ng pagsasaliksik pag-aaral sa kanyang mga gawa. Ito tinatawag natin na natural revelation o pangkahalatang revelasyon ng Diyos. Dahil bawat tingin mo sa bawat sulok ng daigdig, sa kaliwat kanan, sa taas at sa baba, nakikita mo na kung may nalalang, may lumalang. Kung may nalikha, may lumikha. Nagpapatunay na nagpapahayag yung kalwalatian, kadakilahan at kapangyarihan ng Diyos. Hindi po natin makikilala, hindi po natin malalaman kung sino ang Diyos na ating pinupurit na nililingkuhan. Kung hindi po natin siya sa atin ang kanyang mga revelasyon, ang kanyang mga pahayag. At isa dito, yung tinatawag natin na espesyal na revelasyon ng Diyos. Pinapahayag niya ang kanyang layunin, ang kanyang pag-uugali kung sino siya, ano ang kanyang katangian sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. At ang higit sa lahat, ang pinakapangunahing revelasyon,
pahayag ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, kanyang sinugo. At sa pamamagitan ng pag-aaral natin tungkol kay Kristo, base sa Genesis chapter 1 at kumpara natin sa John chapter 1, nalaman natin na ang Diyos, ating Diyos Ama, nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. Walang nalikha, walang nalalang kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Kung basahin nyo sa Genesis chapter 1 at ikumpara nyo sa John chapter 1, especially verse 3. At dito, sa Genesis chapter 1, verse 20 to 23, siyasatin po natin ngayon kung ano yung ginawa ng Diyos sa ikalimang araw. At mayroong 4 na bagay na gusto kong talakayin po sa atin sa ngayon. Una, yung sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 1, verse 20. Pangalawa, yung sa verse 21, nasabi niya, nilikha ng Diyos. At maging sa verse 21 din, nakita ng Diyos. At yung pang-apat, sa verse 22, pinagpala ng Diyos. O pinagpala niya ang kanyang mga nilikha sa ikalimang araw. At dito sa verse 20, sabi niya po dito, sinabi ng Diyos, hayaan bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay. At magsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. Ito po yung sinabi ng Diyos na una sa ikalimang araw, na magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig, na maraming nilalang na may buhay, sabi niya doon. So lahat ng uri ng isda o hayop na lumalangoy sa tubig ay nilikha ng Diyos. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking hayop na nabubuhay sa tubig ay nilikha pa ng ating Panginoong Jesus. Tinilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ano ba yung pinakamalaking hayop sa buong mundo? Ayon sa pag-aaral ng mga scientifico, ang pinakamalaking hayop sa buong mundo ay ang balyena o whale. At umaabot pa yung haba ng 100 feet. At kung itong bahay, isang bahan natin, pinarunan po natin, mula sa may pintuan hanggang dito sa harapan, ganyan kahaba kalaki ang isang balyena. At yan ang pinakamalaking hayop na nilikha ng Diyos sa buong mundo. Siyempre, nilikha din ng Diyos ang mga pating, alimango, mga dolphin, at ang bangos na pangunahing isda dito sa dagupan. Ang Diyos ang nilikha po ang mga yan. At hindi lang ang mga isda, pati yung mga nagsisilipad, ng mga ibon. Mga hayop sa himpapawid ay nilikha ng Diyos. Maging ang lahat ng mga insektong lumilipad o lahat ng uri ng hayop na may pakpak, ito'y lahat nilikha ng Diyos. Lahat ng uri ng ibon o hayop na lumilipad ay nilikha ng Diyos para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang kadakilaan. Ito yung mas maliwanag kung siya sa atin niyo sa Genesis chapter 2 verse 19. Nasabi niya doon, kaya mula sa lupa ay nilalang ng Panginoon ang lahat ng hayop sa parang, ang lahat ng ibon sa ipapawid. At tinutukoy niya po dito na ibon, ay ibig sabihin lahat ng may pakpak, lahat ng may lumilipad sa ipapawid ay nilikha ng Diyos. Hindi po, ay magkano ba sabihin ko kung lumilipad mo na yung ng tao, invento ng tao. Ngunit ang mga materyales na nagamit sa paglikha ng aircraft o airplane ay mula sa nilikha ng Diyos, ang mga materyales na ginamit. At yung salitang ditong nilalang na may buhay, kung babagsiya sa atin nyo dito sa Genesis chapter 1 verse 20, na sinabi ng Diyos ay ang bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay. Ano pong sabihin yung nilalang na may buhay? Ang ibig sabihin po dito, lahat ng hayop na humihinga. Humihinga, mayroon siyang puso na tumitibok na buhay-pitik. Yun po yung ibig sabihin yun na nilalang na may buhay. Lahat ng hayop na humihinga. Ito'y naiiba
sa katangian ng isang halaman. Yes, ang isang halaman is a living organism also. Ngunit kumpara mo sa hayop, ang hayop ay mayroon siyang paghinga. Mayroon siyang puso na bumibitik. At sa relasyon po sa ating buhay, ano po yung relasyon niya sa ating buhay sa ngayon? Kung sinasabi po natin sa awit 104, verse 24 to 26, makikita po natin doon, sabi niya naman na awit, na sa pamamagitan ng pagtingin natin sa mga nilikha ng Diyos, nakikita po natin dito yung karunungan ng Diyos, yung katalinuhan ng Diyos. At gusto ko pong basahin sa inyo bilang aplikasyon po sa ating buhay. Sa awit 104, verse 24. O Panginoon, napakarami ang inyong mga gawa, sabi ng pang-awit. Sa karunungan ay ginawa mo silang lahat. Ang lupa ay puno ng iyong mga nilalang. Sa verse 25, nariyan ang dagat, malaki at maluwag, na puno ng mga bagay na di mabilang, na maliit at malaking bagay na may buhay. Sabi ng awit, napakarami ang nilikha ng Diyos. At ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang karunungan, sa pamamagitan ng kanyang katalinuhan. Hindi pa kayo namamangha, nagtataka sa mga ginawa ng Diyos, sa mga nilikha ng Diyos. At sabi ng mga awit, nariyan ang dagat, maluwang, sabi niya, puno ng mga nilalang na may buhay, na maliit at malaki at di mabilang. Hindi natin kayang mabilang lahat. Mga nilalang ng Diyos, maging sa ilalim ng dagat. Kung maglagay po tayo ng camera, at yun po ang mga gawain ng mga scientific mo ngayon. Kumanood po kayo sa YouTube, maging sa pagsasaliksik ng mga scientifico na naglagay ng mga camera sa loob, at maging sa ilaliman ng dagat. Doon nakikita ang mga maraming nilikha ng Diyos, maging maliit at malaking bagay. At liban pa doon sa sinabi ng Diyos, at kung babasahin ko sa inyo sa verse 21, nilikha ng Diyos. Dahil sabi niya dito, kaya nilikha ang Diyos ang mga dambuhala sa dagat. Ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw, na ibinukal ng tubig ayon sa kanyang uri. At ang lahat ng ibong may pakpak ayon sa kanyang uri. Sabi niya po dito sa Genesis chapter 1 verse 21, ito yung nilikha ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang malaking hayop sa tubig. Sabi niya ito, dambuhala sa dagat. O sa ibang translation sa English, great monster o great sea monster. Ito po yung malaking hayop. Kaya sabi niya, dambuhala. Ito yung malaki at mahabang hayop. Actually, ang salitang itong dambuhala ay nagamit po sa Biblia sa ibang kasulatan. Especially sa Awit chapter 74 verse 13. Awit 148 verse 7. Isaiah chapter 27. Isaiah chapter 51 verse 9. Nagamit po yung salitang dragon o leviathan. Nagamit din sa Ezekiel chapter 29 verse 3 yung salitang crocodile o buhaya. Yung tawag na dambuhala o malaking isda sa dagat. Maging Exodus chapter 7 verse 9, snake o ahas. Maging sa aklat ng Jonah. Kung alala niyo po si Jonah. Alam niyo, ang mga hayop ay nilikha ng Diyos at ang mga hayop ay sumusunod sa Diyos para sa kanyang kapurihan at katilahan. Halimbawa, sa Jonah chapter 1 verse 17, at naghanda ang Panginoon ng isang malaking isda upang lunukin si Jonas. At si Jonas ay nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. So ang Diyos, nihanda niya ang isda para kay Jonas. Alam po natin, si Propetang Jonas, inutusan sa ng Diyos na punta sa Nineveh
na kung saan ang Nineveh, ang siya po yung capital city ng Assyria. At ang Assyria noon ay makapangyarihan sa militar. Isang imperyo. Isang kaharian. At inutusan siya ng Diyos, si Propeta Jonas, upang manawagan ng mga tao na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ngunit siya ay pumunta sa kabila. Ito'y taliwas sa inutos ng Diyos. Siya sumalungat. Hindi niya sinunod na pumunta si Propeta Jonah sa bayan ng Nineveh upang manawagan sa mga tao na magsisi at magbalik loob sa Diyos, upang sa ganon, hindi sila darating sa kapahamakan. Dahil ang Diyos ay paparusahan niya po ang Nineveh sa araw, sa kapanahunan ni Jonah. Ngunit ang punto po dito, ang malaking isda na inihanda ng Diyos upang si Propeta Jonas ay lulukin siya at siya ay titira sa loob ng kanyang tiyan sa loob ng 3 araw at gabi. At sabi po niya doon sa Jonah chapter 2 verse 10, at inutusan ng Panginoon ng isda. Hindi niya lamang inihanda, kundi inutusan pa niya. Ano po yung inutos ng Panginoon? Sa Jonah chapter 2 verse 10. Na inuluwa nito si Jonas sa tuyong lupa. So, inutusan ng Diyos ang malaking isda na iluwal si Jonas sa tuyong lupa. Ano po yung kahalagahan dito sa ating buhay sa ngayon? Alam niyo ba ng mga Pariseo ay yung may hingi ng tanda, palatandaan sa ating Panginoong Jesucristo bilang patunay na kung siya ang Bisaya, ang Kristo, ang tagapagligtas. At bilang aplikasyon po sa ating buhay, magipagbukas kayo sa atin sa Mateo chapter 12 verse 40. Mateo chapter 12 verse 40. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo bilang sagot niya sa mga eskriba, Pariseo, na sabi kasi ng mga Pariseo at eskriba, Guro, ibig naming makakita ng isang tanda mula sa inyo. Tanda, sign, na kung tunay na si Jesus ang Kristo, ang Bisaya, ang tagapagligtas. At ang sagot ng ating Panginoong Jesus sa verse 40, sabi niya, sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat, sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang ng tao ay 3 araw at 3 gabi na mapapasa ilalim sa lupa. Ay, ibig sabihin po yun, kagaya ni Jonas, na siya ay 3 araw at gabi na sa tiyan ng malaking isda sa dagat, gayon din ang anak ng tao, ang ating Panginoong Jesucristo, na siya ay ililibing. Ililibing siya. At siya ay babangon muli. Siya ay mabubuhay muli. Yun po yung tanda. Yun po yung palatandaan na siya ang tagapagligtas. Na pinagtagumpayan niya maging ang kamatayan. At sabi niya doon sa John chapter 11 verse 95, at sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi na mamamatay. Dahil kaya siya ay mamamatay physically, pagdating ni Kristo, siya ay mabubuhay muli. Dahil ang ating Panginoong Jesus, pinagtagumpayan niya po ang kamatayan. Nilibing siya ng 3 araw. Ngunit siya nabuhay pagkatapos ng 3 araw. At kung balikan po natin ang ating pinag-aaralan tungkol sa nilikha ng Diyos sa Genesis chapter 1 verse 21, sabi niya dito, ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw ay binukal ng tubig. Ay, ibig sabihin mo nito, lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig ay nilikha po ng Diyos. Maging ang lahat ng mga ibong may pakpak, sabi niya po doon. Lahat ng hayop na lumilipad at may pakpak ay nilikha ng Diyos. Ayon sa kanyang uri. Anong ibig sabihin sa ayon sa kanyang uri? Diba, ang daming klase ng isda. Ayon sa kanyang uri. Ang daming klase ng ibon. Ito'y lahat nilikha ng Diyos. Na ibig sabihin po yun, na mayroon silang kakayahang magpakarami, mayroon silang kakayahang manganak ayon sa kanilang uri. Sa aplikasyon po sa ating buhay,
Sabi ng mga awit, siya nanawagan sa lahat ng mga nilikha ng Diyos sa awit 148 verse 7. Sabi niya, purihin ninyo ang Panginoon, kayong nasa buong kalupaan, kayong lahat na may buhay. Sabi niya po doon. Awit 148 verse 7. Sabi niya po dito, umawit kayo na may pasasalamat sa Panginoon. Umawit kayo sa mga lira ng mga papuri sa ating Panginoon. Ang mga awit ay nanawagan sa mga nilikha ng Diyos na purihin siya, dakilahin siya, maging ang mga halaman o lirios na halaman ng Diyos. Ang mga awit ay nanawagan sa atin, maging sa atin ng mga nilikha, na may hininga na tayo magpuri sa Diyos, na siya'y sambahin, dakilahin. Yun po yung relasyon niya sa ating buhay. Yun po yung aplikasyon niya sa ating buhay. At paano mo ba pinupuri ang Diyos? Paano ba pinaglilingkuhan? Diba, sa ating kultura sa ngayon, kung sabi mo na pumapalakpak ka, maawit ka ng awitin mabilis, yun ay praise. At kung mahina, mabagal ay worship. Ipakita nyo sa akin sa Biblia kung mayroon ko yun. Wala po tayong matatagpuan sa Biblia. Kundi ang sabi niya, lumang gawin ninyo, maging sa man uminom o kumain, gawin nyo lahat para sa kapurihan at kadakilahan ng Diyos. Sabi niya doon sa unang Korinto, chapter 10, verse 31. Kaya kung kayo man ay kumain, uminom, kung anumang inyong ginagawa, gawin ninyo lahat sa kaluwalhati ng Diyos. So maging yung pang-araw-araw natin na routine o gawain ng pag-inom ng tubig at pagkain. Sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, gawin ninyo para sa kapurihan, para sa kaluwalhati ng Diyos. Kailan? Yung huling panahon na nagsabi, minom kayo ng tubig at sabi ninyo, thank you Lord. Kailan po na huli tayong kumain na nagkakalawanin sa Diyos. Pasalamat sa Kanya. Ganun po ibig sabihin ng papuri. Maging sa aklat ng Colossians chapter 3. Whether by words or deeds, do it for the glory of God. Maging sa salita at sa gawa, anumang gawin nyo lahat para sa papurihan at kadakilahan ng Diyos. Hindi lamang sa pag-awit, hindi lamang sa pagkanta, hindi lamang sa pagpalakpak. Maging sa pagbuhugas ng pinggan, maging pagluluto o ang gawain bahay ay para sa kapurihan at kadakilahan ng Diyos. Lahat ng mga nilikha ay magpuri, maglingkod, magsilbi sa Diyos. So napag-aralan po natin kanina yung sinabi ng Diyos sa verse 20. Sa verse 21 yung nilikha ng Diyos. Sa verse 21 din, nakita ng Diyos. Ano po yung nakita niya? At kung basahin ko sa inyo sa verse 21, sabi niya, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Kanyang pinagbasdan ang kanyang nilikha. Kanyang sinisiyasat. At kanyang nakita na ito ay mabuti. Na ibig sabihin ng mabuti ay siya'y nasiyahan. Kaya translate sa ibang translation na nasiyahan siya. Kung nalugod siya, kung nakita niya ang kanyang nilikha. Ang Diyos ay nasiyahan, natuwa, nalugod sa kanyang ginawa dahil ito ay maayos at mabuti. Kailan ba nagkamali ang Diyos sa kanyang paglikha? Kailan? Kailan ba siya nagkulang sa kanyang paglikha? Kahit kailan man hindi mo nagkulang o nagkamali ng Diyos. Lahat ng kanyang ginawa ay mabuti. At nakita niya ito. Nasisiyasat niya ito. Batid niya ito. Alam niya ito. At bilang aplikasyon po sa ating buhay, sabi niya doon sa Kawikaan chapter 15 verse 3 o Proverbs 15 verse 3, ang Panginoon ay nakatingin sa lahat. Mabuti man kung masama ay kanyang nakikita.
Maging sa Hebrew chapter 4, verse 13, walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat. At sa Kanya tayo mananagot. Sabi niya doon, pag-isahin natin ang Kawikaan 15 verse 3 at Hebrew chapter 4 verse 13, alam ng Diyos, batid ng Diyos, lahat ng ating ginagawa. Nakita niya ang Kanyang ginawa na ito'y maayos, ito'y mabuti at siya'y nasiyahan. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ilang beses natin binibigyan tuwa ang Diyos. O mas maraming beses natin binibigyan siya ng pagkalungkot dahil ang ating mga gawa, ating mga gawain ay labag sa Kanyang kalooban. Ito'y taliwas sa Kanyang utos. Kasi asahin po natin ang ating sarili kung tayo po'y nagbibigay lugod sa Diyos. Nakikita niya ang ating mga gawa. Alam niya ang iyong sakripisyo sa Kanyang gawain. Alam niya kung ikaw ay sumusunod sa Kanyang kalooban at kagustuhan. Dahil sabi niya, ang Panginoon ay nakatingin sa lahat. Sabi niya doon sa Proverbs 15 verse 3. Lahat. Mabuti man o masama ay Kanyang nakikita. Alam ng Diyos, nakikita ng Diyos na ikinang po ngayon. At batid ng Diyos ang laman ng iyong isipan. Alam niya ang laman ng iyong puso. Dahil sabi niya sa Hebrew chapter 4 verse 13, walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa Kanyang paningin ang lahat. At sabi pa niya, sa Kanya tayo mananagot. Kaya nakikita ng Diyos lahat ng ating gawain. Alam niya. At ang panghuli, pinagpala ng Diyos. Sabi niya po sa Genesis chapter 1 verse 22. Kanina, sinabi ng Diyos magkaroon ng mga hayop na nabubuhay sa tubig. Magkaroon ng mga hayop sa ipapawid na may pakpak. At lahat ito'y nilikha ng Diyos. Bawat nilalang na may buhay sa tubig, bawat nilalang na lumilipad na may pakpak ayon sa Kanyang uri. At sabi ng Diyos sa Genesis chapter 1 verse 22, at sila'y binasbasan ng Diyos. Ang salitang binasbasan o pinagpala sila ng Diyos. Dahil sabi niya, kayo'y magkaroon ng mga anak, magpakarami at iyong punuhin ang tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa. Ano ba ibig sabihin ng binasbasan o pinagpala? Nandito yung approval ng Diyos. Nandito yung Kanyang pagmamahal, yung Kanyang pag-aaruga, pagkalinga. Yung word na pagpapala, pagbasbas ng Panginoon. Dahil ang kabaliktaran ng pagpapala ng Diyos, ang kabaliktaran ng basbas ng Diyos ay ang Kanyang banal na pot, ang Kanyang sumpa, ang Kanyang galit. Laban sa kasamaan, laban sa kasalanan. Ito po yung kabaliktaran ng basbas ng Diyos. At ano ang mga binasbasan ng Diyos? Dito sa Genesis chapter 1 verse 22. Sila, sabi niya, lahat ng uri ng hayop sa tubig na lumalangoy, lahat ng uri ng mga ibon sa ipapawid na lumilipad ay binasbasan ng Diyos. Sabi niya po dito sa verse 22. Ano ang basbas ng Diyos sa kanila? Ano yung pagpapala ng Diyos sa kanila? Sabi niya, kayo magkaroon ng mga anak at magpakarami. So binigyan sila ng Diyos na kakayahang manganak at magpakarami. Alam niyo ba, ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinupuring pinaglilingkuhan ay mapagpalang Diyos. Siya ay mapagbiyayang Diyos. Pinagpala niya ang mga ibon, ang mga isda sa dagat. Hindi mo mas more sa atin, mas talo na sa atin. Dahil kung basahin niyo sa Genesis chapter 1 verse 28, sabi niya sa tao, sa Genesis chapter 1 verse 28, sila ay pinaspasan ng Diyos. Sila, yung babae at lalaki sa verse 7. Ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Sila ay kanyang nilalang na lalaki at babae. Sabi niya sa verse 7. At sa verse 28, sabi niya, sila ay pinaspasan ng Diyos. Pinaspasan niya ang kanyang nilalang na lalaki at babae, si Adan at si Eva.
At sabi niya, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Lahat sila, ang babae at lalaki, ay pinagpala ng Diyos, si Adan at si Eva. Ang Diyos na ating pinupulis na samba ay mapagpalang Diyos. Mula sa Kanya ang tunay na pagpapala, sa pamamagitan sa Kanya ang tunay na pagpapala, at para sa Kanya ang tunay na pagpapala. Ano ba yung blessings ng Diyos? Ang pinakamahalagang pagpapala at biyaya ng Diyos na binigay sa inyo. Sasakyan, lupa, bahay, pera, cellphone, kayamanan. Ano ba yung pinakamalaking pagpapala binigay ng Diyos sa inyo? Ng ating Panginoong Jesucristo. Kanyang sinugo upang pawiin ang iyong kasalanan at aking kasalanan. Tinubos niya, binayaran niya yung kasalanan ng aking kasalanan. Kasalanan ng mga tao sa palataya at tiwala. Yun po yung pinakamalaking pagpapala ng Diyos sa atin. Dahil kung hindi niya sinugo si Jesus, kung hindi pinawi ni Jesus ang ating kasalanan, kung hindi niya binayaran ang ating kasalanan, kung hindi niya inalay ang buhay para tayo yung mabuhay, ay walang kaligtasan sa atin. Walang maligtas sa atin, walang tayo sa atin. Kaya ang pinakamalaking blessing sa pagpapalo ng Diyos, ibinigay niya sa atin ang ating Panginoon. Kaya yung awin natin kanina, count your blessings, bilangin mo ang pagpapalo ng Diyos. Ikumpara mo yung buhay na walang hanggan at sa buhay dito sa lupa. Di ba ang tao kuminsan, tinitingnan niya yung wala sa kanya. Buti pa yung ibang tao, sabi natin sa ating sarili, may sinakyan siya. Buti pa yung ibang tao, sabi natin, kumpara natin sa ating sarili. Siya nakapag-aral, siya mayaman, siya maraming lupa, siya maraming pera, maganda kanyang bahay. Ikumpara nyo sa buhay ng walang hanggan. Ikumpara nyo yung pagpapala ng Diyos sa buhay ng walang hanggan. Ikumpara nyo yung buhay dito sa lupa at buhay ng walang hanggan sa langit. Diba, kumbaga, kunti lamang, tuntok lamang yung buhay natin dito sa lupa. Dahil mabuhay ka man ng 1,000 taon, kumpara mo doon yung eternity, yung walang hanggang buhay sa piling ng Diyos, pagpapala ng Diyos, na hindi mabilang na araw o oras o taon sa piling ng Diyos. Wala pa sa katiting yung buhay dito sa lupa. Kumpara mo yung pagpapala ng Diyos sa buhay ng walang hanggan. Wala pa sa katiting yung buhay dito sa lupa. Sa tunay na buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Bilang aplikasyon po sa ating buhay, magipagbukas kayo sa atin sa awit 104, verse 25 to 28. Ang Diyos ay mapagpalang Diyos. Kanyang pinapakain ang kanyang mga nilikha. Sabi niya doon ng awit. Sa tamang panahon. Sabi niya sa awit 104, verse 25. Basahin ko po para sa ating lahat. Nariyan ang dagat, malaki at maluwang, puno ng mga bagay na di mabilang, maliit o malaki na may buhay. Verse 26, doon nagsisiayon ang sasakyang dagat at ang libitan na iyong nilikha upang doon maglibang. At ito po ang punto ko sa verse 7. Lahat ng ito'y naghihintay. Ano kanilang hinihintay? Upang bigyan sila ng tamang panahon na kanilang pagkain. So ang Diyos ang nagbibigay sa Kanya sa tamang panahon sa kanilang pagkain. Sabi niya doon sa awit 104, verse 27. Sa 28, iyong ibinibigay sa kanila, ito sa kanilang tinitipon. Iyong binubukas ang iyong mga kamay upang sila'y napupuno ng mabubuting bagay.
So maliwanag po dito yung pagpapala ng Diyos, ng biyaya ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Kanyang pinapakain maging ang mga isda sa dagat, maliit man o malaki, sa tamang panahon. God's perfect time. Sabi niya doon. Maging ang ating Panginoong Jesus kung siya po ay nangaral sa Mateo chapter 6, verse 26. Mateo chapter 6, verse 26. Bilang aplikasyon po sa ating buhay. Ang Diyos ay mapagpalang Diyos. Kanyang pinapakain ng kanyang mga nilikha. Mateo chapter 6, verse 26, sabi niya doon, tingnan ninyo ang mga ibon sa impapawid. Ibig po ninyo ito, mga ibon sa impapawid. Hindi sila naghasik o gumagapas o nag-iimbak man sa kamalig. Ngunit, sino nagpapakain sa kanila? Ngunit pinapakain sila ng iyong amang nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa mga kanila? Ang tanong ni Jesus Christ, tingnan nyo ang mga ibon sa impapawid. Sila hindi nag-iimpo. Hindi sila gumagapas, sabi niya. Hindi sila nagtatanim o naghahasik. Ngunit ang Diyos ang siyang nagpapakain sa kanila. At ang tanong pa niya, sino ang mas mahalaga, ibon o tao? Yes, of course, tao. Tayo. Mas mahalaga tayo kaysa sa ibon. At kung siyasatin pa natin mabuti, sabi niya sa verse 28, bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin niyo ang mga leyo sa parang ng halaman. Kung paano sila lumaki. Hindi sila gumagawa o mahabi man. Ngayon sila ay pinapalago ng Diyos, pinapalaki ng Diyos. Dahil sinusubo niya ang ulan. Pinasisikat niyang araw para sa kanila upang sila ay lumago. Yung mas more sa atin. Mas lalo na sa atin. At sabi pa niya sa verse 32, sapagkat ang hinahanap ng mga hintil ang lahat ng bagay na ito. Alam mo ba hinahanap ng mga hintil? Hinahanap ng mga believer? Yung blessings, hindi yung blesser. Magets niyo? Ang hinahanap ng unbeliever, yung pagpapala, hindi yung nagbibigay ng pagpapala. Ang tunay nagbibigay ng pagpapala ay ang Diyos mismo. Ang Diyos na pinapangaral ko sa inyo. Ang Diyos na ating pinaglilingkuhan, pinupulit, sinasamba. Na siya ang tunay na nagbibigay ng blessings. Dahil yung satisfaction ng tao ay matatagpuan lamang sa Diyos. Yung pagkakontento ng tao ay matatagpuan lamang sa Diyos. Hindi sa mga temporary blessings lamang. Halimbawa, may nagbiyaya sa iyo ng laptop na regalo sa iyo. Nagamit mo. Madiskontento ka pa rin. At masisira din ang laptop. Ngunit ang Diyos, ang kanyang pangako, ang kanyang salita, ay hindi masisira kailanman. Halimbawa, nanigaluan ka ng motor o sa makinan o bahay. Masisira din. Matutupog din ang apoy. Mawawala rin, hindi mo madala sa langit. Sa buhay na walang hanggan. Ngunit si Kristo, na sinugo ng Diyos, na biyaya niya pagpapalang sa iyo, mayroon sa iyong buhay. Hindi mawawala kailanman. Hindi mananakaw. Hindi matutupok ng apoy. Parang kasama mo siya pang habang buhay. Kaya sabi niya po dito, sa verse 33, ngunit hanapin niyo ninyo ang kanyang kariyan, ang kanyang katwiran, at ang lahat ng ito'y ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. At liban pa doon sa verse 32, batid ng iyong Ama sa langit ang kailangan ninyo. Ang lahat ng mga bagay na ito, batid ng Diyos, batid ng Ama natin sa langit ang pangangailangan natin. Alam niya kung ilan yung pera natin na hawak natin ngayon. Batid niya. Dahil sabi niya, alam ng Ama natin sa langit ang kailangan ninyo. Batid niya po lahat. Wala po tayong micro-publish sa kanya. Sabi niya doon sa Hebrew chapter 4, verse 13.
Kapatid ng Diyos, alam ng Diyos ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Sa bilang aplikasyon sa ating buhay, base sa verse 33, sabi niya doon, hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katwiran. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, sabi niya, lahat ng mga ito ay ibibigay po ng Diyos para sa atin. Kaya sabi niya sa verse 34, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ay mag-alala sa kanyang sarili. Sabihin niyo, ano kaya alalahanin ko mamaya? Ano kaya kakainin ko bukas? Sabi ni Jesus Christ, huwag niyong alalahanin ang bukas. Ayan yung bukas ang mag-alala para sa kanya. Tayo po ay mag-alala kung tayo po ay nakaupo lamang na walang ginagawa o itutawag natin ng tamad. Maging ang langgam. Meron tayong matutunan sa kanya. Sabi ng Proverbs chapter 6 verse 6, ikaw tamad, punta ka sa langgam. Sabi niya doon. Proverbs chapter 6 verse 6 hanggang sa verse 8. Wala siyang pinuno, wala siyang leader kung siya nag-i-improve tuwing tag-alin. At ayaw siyang makakain tuwing tag-ulan. Maging ang langgam ng likha ng Diyos ang mayroon tayong lessons na mapulot sa kanila. Yung kanilang tiyaga, yung kanilang pag-iimpok. Kaya lahat ng mga nilikha ng Diyos sa kalimang araw ay para sa kanyang kapurihan at kadakilahan. Bilang buod at konklusyon o summary sa ating pinag-aralan sa ngayon. Kung ano ang ginawa ng Diyos sa kalimang araw, ang kanyang ginawa, nilikha niya ang mga isda sa dagat na lumangan nun. Bawat nilalang na may buhay sa dagat, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, nilikha ng Diyos para sa kanyang kapurihan at kadakilahan. Lahat ng may paklat ng lumilipad sa ipapawid ay nilikha ng Diyos. Nilikha niya para sa kanyang kadakilahan. Hindi niya ito nilikha at pinabayaan. Ito yung kanyang pinapakain, inaalagaan, pinapanatili, at pinagpalapan niya ito, binasbasan na sabi sila yung magpakarami. At bilang implikasyon sa ating buhay, huwag po tayong mabalisa. Huwag po tayong mag-alala sa ating pangangailangan sa araw-araw. Ang gawain pa lang natin ay pagkatiwala sa kanyang lahat. Maging ating trabaho, maging ating gawain, pagkatiwala natin sa Diyos at Diyos pagpalain tayo. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe. Tulungan mo po kami na magtiwala sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na gampanin ang aming mga gawain. Tulungan mo po kami, Panginoon, na tuparin ang iyong kalooban at kagustuhan. Salamat sa mga pagpapala mo sa amin, sa biyaya ng kaloob. Salamat sa pangunahing biyaya, pagpapala na aming tanggap ang aming Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas ng aming buhay. Diyos at Panginoon ng aming buhay. Salamat, Panginoong Jesus, pinawi mo, tinubos mo ang ating kasalanan. At binigyan mo po kami ng buhay na walang hanggan sa pilit mo, Diyos. Sa iyo lahat ang kapurihan at kadakilahan sa pangalan ni Jesus. Amen.